Ate, aalis ka na? Umiiyak na tanong ng kapatid ni Bella na si Joy. Kailangan Joy eh. Marami tayong utang na kailangang bayaran. Tsaka mag-i-start na rin ang pasukan. Kailangan nyo ng pambaon ni Toby. Paliwanag ni Bella sa 10 taong gulang na kapatid. Mabigat man sa loob niyang malayo sa pamilya, mas hindi naman niya kakayaning makita ang mga itong huminto sa pag-aaral at namatay sa gutom. Hindi man siya nakatapos ng kolehiyo. Gusto niya na makapagtapos man lang ang kapatid. Pero ate, nalulungkot ako. Mamimiss kita eh. Joy pangalan mo pero malulungkot ka. Pabiro nito sa kapatid upang basagin ang malungkot na atmosphere. Si ate nagagawa pang magbiro. Wala naman kasing dapat ikalungkot dahil babalik din naman ako. Magtatrabaho lang si ate para may panggastos-gastos tayo rito. Tatawag naman ako para mangamusta at mag-update. Kaya wag ka nang malungkot. Eh ate, kailan ang balik mo? Tanong ni Joy. Hindi ko pa alam eh. Pero siguro kung may bakante, depende. Mahal din kasi ang pamasahe sa barko. Sige na, aalis na ako. Baka maiwan pa ako ng bus. Bit-bit ang bag, sumakay na si Bella sa tricycle at nagtungo sa bus station na maghahatid sa kanya papuntang pier. Ilang oras din ang inabot ng kanyang biyahe at nagkanda ligaw-ligaw pa nga siya pagdating sa Maynila. Kaya naman hating gabi na nang makarating siya sa mansyon na kanyang pagtatrabahuan. Sabi naman ng mayordoma, tulog na ang mga tao, magpahinga ka na rin muna. Bukas na lang tayo mag-usap. Anang mayordoma na hinatid lang siya sa kanyang magiging kwarto at agad ding iniwan. Hindi agad nakatulog si Bella ng gabing iyon kahit pagod sa biyahe dahil namamahay. Nang magising ay nakadungaw pa ang mukha. Nang nakapamaywang na mayordoma ang bumungad sa dalaga. Po, bumangon ka na dyan. Marami ka pang gagawin. Natatarantang bumangon si Bella at inayos ang buhok. Heto na ang sutin mo. Magkape ka na rin bago ka lumabas. Rotation kaya sa pool ka maglilinis ngayon. Lumabas na ang mayordoma. Si Bella naman ay humigop lang ng mabilisan ng kape at naligo na rin. Unang araw ng trabaho niya kaya hindi siya dapat mapahiya sa kanyang amo. May nakita siyang lalaki sa hindi kalayuan. Ang gwapo. Hoy! Maglinis na! Sabi naman ng mayordoma. Opo! Pagdating nga roon, ay kaagad na niyang inumpisahan ng trabaho. Ang ganda-ganda talaga dito. Nakangiting sambit ni Bella habang nagsasalok ng net sa pool. Hindi maiwasang hindi i-admire ang ganda ng paligid na mas pinaganda ng magandang panahon. Hindi niya ito na-appreciate kagabi dahil madilim. Mahirap maging katulong pero pinili niya ang mamasuka ng sa ganoon ay hindi na niya pinoproblema pa ang pambayad sa titirhan at kakainin sa pang-araw-araw na dagdag konsumo lamang. Mas mabuti na yung ganito na kahit nangangamuhan at least libre lahat. Anang dalaga pa sa pag-aakalang magiging madali ang kanyang buhay roon. Hanggang sa, "Hey!" Tawag ng babaeng naka-robe sa kabilang side ng pool. Siya si Kia, ang nag-iisang apo ng may-ari ng mansyon na pinagtatrabahuan ni Bella. Ano? Tatanga ka lang dyan? Bingi ka ba? Nandyan na po. Binitiwan ni Bella ang net at umikot papunta sa kabilang bahagi ng pool upang lapitan ng babae. Ano po yun, ma'am? Bago ka lang ba? Nakataas ang kilay nitong tanong, sabay hubad ng robe. Opo. Ikuha mo ako ng juice sa loob. Inabot nito ang robe kay Bella at nahiga na. Sige po. Pinanood muna ni Bella ang amo na magsuot ng shade bago pumasok sa loob upang igawa ito ng juice. Heto po ma'am. Ipinatong ni Bella sa lamesa sa gilid nito ang tinimpla. Itinaas ng amo ang kaniyang shade sa ulo at may pagmamaldita siyang tinaasan ng kilay. Orange juice? Really? Sabi niyo po kasi ma'am juice. Kaya iginawa ko po kayo ng orange juice. Pues, hindi ako umiinom ng orange juice. Everyone in this house knows that. Hindi ka ba na-orient ni Manang? Pasensya na po. Sambit ni Bella. Kung i-fire na lang kaya kita. Total naman simpleng bagay hindi mo pa magawa ng tama. Naku wag po. Pakiusap ni Bella. May mga pinag-aaral po akong kapatid. Aayusin ko na lang po OMG! Hala, ma'am sorry hindi ko po sinasadya. Natatarantang paghingi ng paumanhin ni Bella nang mabuhos ang juice sa among si Kia. Anong hindi sinasadya? Sinadya mo yun. Halika nga rito.
Hinawakan siya nito sa ulo at hinatak sabay sampal ng malakas. Nawalan si Bella ng balanse at nahulog sa pool. Ayan, diyan ka nababagay. Panay ang kaway ni Bella na hindi marunong lumangoy. Pilit siyang sumisigaw siya ng saklolo kahit nahihirapan ngunit tinatawanan lang siya ni Kia. Ma'am please, hindi ako marunong lumangoy. Bahala ka dyan. Deserve mo yan dahil hindi na narinig pa ni Bella ang ibang sasabihin nito dahil unti-unti na siyang nangihina sa dami ng tubig na pumasok sa kanyang ilong at bibig. Nahilo siya at bumigat ang talukap ng mga mata. Ngunit bago siya nawala ng ulirat ay nakita pa niya ang imahe ng isang lalaki na tumalon sa tubig at lumangoy palapit sa kanya. Dime, what the hell are you doing? Disappointed na tanong ni Kia habang umaahon sa pool si Dime na buhat-buhat ang walang malay na dalaga. I should be the one asking that, Kia. Papatay mo ba siya? Maingat na inihiga ni Dime si Bella sa bermuda at pinump ang dibdib nito. Don't tell me isi-CPR mo siya. No, ayoko. Hindi ako papayag na dumikit ang labi mo sa babaeng yan. Shut up, Kia. Hindi ka nakakatulong. Yumuko si Dime upang bigyan ng hangin ng dalaga sa pamamagitan ng bibig nito. Uminit ang ulo ni Kia na selos ngayon. Malaki kasi ang pagkagusto nito sa apo ng kaibigan ng kanyang lolo na si Dime, kaya kahit ano ay bibigyan nito ng kahulugan. You kissed her! I can't believe magagawa mo sa akin. It's a matter of life and death, Kia. Ilugar mo yung ilusyon mo. Ubos na ang pasensya nitong sambit sa dalaga. Wala naman kasing sila pero nag-iilusyon ng babae na pagmamayari siya nito. Tapos sa ganitong sitwasyon pa, sinong hindi mapupuno? Muling pinump ni Dime ang dibdib ng dalaga at yumuko upang ulitin ang ginawa kanina. Nang mabalik ang hangin sa katawan ni Bella ay kaagad niya itong itinagilid upang maisukan nito ang mga tubig na nainom kanina. Hinang-hinang napaubo si Bella. Thank God. Buhay pa ako. Buong akala niya ay katapusan na niya. Mabuti na lang, malakas ang kapit niya sa taas. Lutang pa siya sa pagkalunod kaya naman hindi siya agad na gumalaw at nanatili lang sa kaniyang pwesto. Kia, kubuha ka ng tuwalya. What? Inuutosan mo ba ako para sa muchacha na yan? Oo. Matapang itong tinignan ni Dime kaya wala nang ibang nagawa si Kia kundi ang kumuha ng tuwalya at iabot iyon sa binata. What the? Nausal na lang ni Kia at nagpupuyos na sa galit nang walang ano-anong binuhat ni Dime si Bella. Maging ang dalaga ay nagulat din sa ginawa nito. Para siyang isang prinsesa na buhat-buhat ng gwapong prinsipe. Iniupo niya siya nito sa upuan at tinuyo ang kaniyang buhok gamit iyon. Pagkatapos ay isinampay sa likod niya ang tuwalya. Salamat. Let's go inside para makapagpalit ka na. Iginiya ng binata si Bella patayo at inalalayang maglakad. Hey! Are you just gonna leave me here? Iritang sambit ni Kia na kanina pa nagtitimpi ng ganit, ngunit mukhang mas ubos na ang pasensya ni Dime. Kung gusto mo magstay dyan at magpretend na wala kang ginagawang masama, bahala ka. Lunukin mo rin yung tubig ng pool, baka sakaling matauhan ka. Dinala ni Dime sa loob si Bella. Nagpapasalamat pa ang dalaga bago tuluyang pumasok sa maid's quarter upang magpalit ng damit. Habang nagbibihi si Bella, dumating naman si Don Elisio na nakatunog na sa nangyari. Kaagad na tumayo si Dime at nagmano upang magbigay galang sa matanda. Ano yung narinig ko kay Manang na may nalunod daw kanina? Ano pa nga ba? Ding magaling yun na namang apo. Umiral na naman ang kamalditahan. Napailing-iling si Don Elisio na disappointed sa ginawa ng apo. Ang batang yun talaga. Yung babae, kamusta? Nandiyan na po siya. Itinuro ni Dime ang kalalabas lang na si Bella. Lapit ka rito, iha. Kaagad namang lumapit ang dalaga. Kamusta ang pakaramdam mo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital o magpatawag ako ng doktor? Nako, hindi na po. Ayos lang naman ako. Medyo masakit lang po ang ulo ko sa nangyari pero ayos lang naman po. Wala po kayong dapat ipag-alala. Tsaka tinulungan naman na po ako ni Sir kanina. Tiningala ni Bella ang binatang nagsalba ng buhay niya kanina. Ako na ang hihingi ng dispensa sa ginawa ng apo ko, iha. Hindi niyo po kailangan gawin yan. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad para sa ibang tao. May punto ka naman, iha. Ano man po yung nangyari, wala na po sa akin yun. Kaya ko po yung kalimutan pero sana wag na pong maulit.
May nanay at mga kapatid po akong sinusuportahan sa probinsya. Maliliit pa po sila kaya kung sakaling may mangyari sa akin hindi maganda, sila po yung kawawa. Hayaan mo. At pagsasabihan ko ang apo kong si Kia. Pasensya ka na ulit sa nangyari, Iha. Sige sir, balik na po ako sa trabaho. Paalis na si Bella nang muling tawagin ng matanda. Mabuti ba ay magpahinga ka na muna. Munti ka nang mamatay kanina. Marapat lang na ipahinga mo ang katawan mo. Nako, salamat na lang po pero marami pa po kasi akong gagawin. Sige na, magpahinga ka na. Sila manang nang bahala dyan. Pero sir, Sige na, Iha. Kung nag-aalala ka na baka pagalitan ka ni Manang, ako nang bahala. Ako ang dun kaya ako masusunod. sige po, salamat. Bumalik na si Bella sa maid's quarter upang doon magpahinga. Masama rin naman talaga ang pakiramdam niya dahil sa dami ng tubig na pumasok sa ilong at bibig niya kanina. Saktong pasok naman ni Kia na kagagaling sa pool. Nakarob na ito at may tuwalyang nakabalot sa ulo. Kagad itong lumapit sa matanda upang bumati. Hi Lo! You're there na pala. Asta ng Bruhilda na parang walang ginawang kademonyohan kanina. What? Something wrong? Ano tong narinig ko na may inapi ka na naman daw na kasambahay kanina? Inapi? Grabe naman yung term. What does it sound na parang I'm the villain here? My goodness. May iba pa ba? Basag ni Dime at umikot lang naman ang mga mata ng dalaga. May nakikita ako sa'yo, Iha. Tinulak mo sa pool yung maid natin. And? Munti ka nang malunod yung kasambahay natin. Naisip mo man lang ba yun? Paano kung namatay? Santisima ka. Well, it's not my problem kung hindi siya marunong lumangoy. Katwiran pa nito kaya napailing na lang ang matanda. Hindi ko alam kung ano pang kailangan kong gawin para lang tumino ka. Matino naman ako, Lu. I even finished my degree pa nga with flying colors pa sa isang international school. Wasn't that enough to prove myself? I know. At yun nga yung mahirap eh. May pinag-aralan ka nga pero sa kilos at pag-uugali mo parang wala. Pinag-aral pa kita sa US. Tapos simpleng pagrespeto lang sa kapwa, hindi mo pa magawa. Kung may nagawa man ako, Meron talaga. umikot ang mata ni Kia. Fine. Sorry. Hindi mo sa akin dapat sinasabi yun. Kundi doon sa kasambahay natin na muntik nang mag-agaw buhay dahil umiral na naman yung kasamaan na ugali mo. Lolo kung magsalita ka naman parang ang sama-sama ko. Aba, hindi ba? Hindi lang naman ngayon nangyari ang ganyan ah. I can't believe nasasermonan niyo ako. Just because of that stupid girl. I will freeze your bank account. What? But why would you do that? Apo mo ko. She's just a maid. Bakit parang ang lumalabas mas pinapaboran mo pa ang babaeng yun? Ayan, dahil dyan sa ugali mong mapangmata ng tao. You cannot use your bank account or any card of yours until I say so. Tapos ang usapan. Nag-walk out na ang matanda na ubos na ang pasensya sa kamalditahan ng apo. Napaanas na lang ang dalaga na kulang na lang ay magwala sa inis. I can't believe na magagawa niya sa akin yun. May out of town pa kami tomorrow na mga friends ko. I can't believe without my cards. Please, Jaime, do something. Kausapin mo si Lolo. Hinawakan pa nito ang kamay ng binata. Nakikiusap ang mga matang pagbigyan siya. Gusto mong papatawad ka ng lolo mo? Seryosong tanong ni Dime at tumango-tango naman si Kia. Apologize to that. No! I won't do that. Pinag-cross nito ang mga braso. Over my dead gorgeous body. Hindi ko ibababa ang sarili ko just for that stupid girl. Stop calling her stupid, Kia. That's rude. Whatever. Umikot ang mga mata ng dalaga. Kung ayaw mo mag-sorry, ikaw bahala. Nag-walk out na rin ang nakapamulsang binata. Tinawag pa ito ni Kia pero hindi na nag-abalang lumingon si Dime. Tila ba, sinukuan na ng dalawa ang dalaga. Ngunit dahil sa pangyayaring iyon, mas pag-iinitan ni Kia si Bella. Isang umaga habang nagwawali sa sala si Bella ay basta na lang inihagis ni Kia ang pinagbalatan nito ng buto ng kalabasa. What? Tinaasan siya ni Kia ng kilay kaya muli ay pinili na lang niyang habaan ang kaniyang pasensya. Hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho, Bella. Kailangan mo ng pera. Iyon ang palaging pinapaalala ni Bella sa sarili sa tuwing minamalditahan siya ng kaniyang Ma'am Kia.
Alam naman niyang sinasadya iyon ng dalaga. Hahaba lang ang usapan at mas gugulo lang kung kukomprontahin niya ito. At worst, baka mawalan pa siya ng trabaho. May mga kapatid siyang umaasa sa kanya kaya kahit mahirap ay magtitiis siya. Kumusta ka naman dyan, Iha? Napatigil si Bella sa pagbabacuum sa carpet ng hallway habang dumaan si Don Elicio. Ayos naman po. Nagmerienda ka na muna ron sa baba. May pasalubong ako sa inyo. Pinadaan ko si Tony sa paborito kong bakery. Tapusin ko na po to at bababa na ako. Sige, sige. At ako'y matutulog na muna. Tinapik pa ng matanda ang balikat niya bago siya iniwan. Napangiti si Bella sa kabutihan ng matanda. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang marinig ang pamilyar na boses. Nung nakaraan si Dime, ngayon naman si lolo ko. Lahat na lang ba aagawin mo sa akin? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Ma'am Kia. Maang-maangan pa talaga oh. Kung wala na po kayong sasabihin, bababa na po ko. Nilabit na ni Bella ang vacuum at nilampasan ng dalaga. Bakit po? Magalang pa ring tanong ni Bella nang hawakan siya ni Kia sa braso. Subukan mo lang kunin sa akin ng mga taong importante sa akin. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Wala po kong inaagaw na kahit ano. Nagtatrabaho lang po ako dito. Nagtatrabaho lang po ako ng maayos. Kaya tratuhin niyo po ako ng maayos. Matapang na binawi ni Bella ang braso at nagmarcha na palayo. Simula nga ng araw na iyon ay mas tumindi ang galit sa kanya ng kanyang Ma'am Kia. Pakiramdam kasi nito ay mas pinapaboran siya ng mga taong mahal nito dahil mas gusto siya. Hindi lang nito matanggap sa sarili niya na siya ang mali kaya hindi siya ang kinampihan ng mga ito. Isang tanghali ay dumating si Dime, abala ang lahat ng kasambahay at siya lang ang bakante kaya siya ang nag-asikaso dito. Si Don Elicio. Nasa taas pa po siya, sir. May kausap pa po sa telepono. Maupo po muna kayo dyan habang naghihintay. Ano po bang gusto niyong inumin? Coffee, juice, or tea? Magiliw na paliwanag ni Bella sa bisita. Pasasalamat niya na rin sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Kape na lang, Miss Bella. Black po ba or with cream? Pwede rin po yung choco. Ano po bang gusto niyo? Anything. Basta made with love. Si sir talaga. Sige, igagawa ko po kayo. Nagtungo na ang dalaga sa kusina at ipinagtimpla nga ng kape si Dime. Matapos gawin iyon ay bumalik na siya sa sala upang iserve ang mainit na kape. Heto na po ang kape nyo. Tumayo lang si Bella roon at inabangan ang magiging reaksyon ng binata sa oras na matikman iyon. At gaya nga ng inaasahan, nagustuhan iyon ng binata. Wala pa bang sinasabi si Dime pero sa reaksyon lang ng mukha nito ay masasabi ng gusto nito ang kapeng tinimpla niya. Ang sarap ah. Pagkumpirma nito sa iniisip ng dalaga. Nako, salamat po. Where did you learn this? Turo po ng tatay ko tsaka mahilig po kasi talaga ako sa kape kaya ayan po. Paminsan-minsan gumagawa ako ng sarili kong timpla. Passion. So, made with love nga pala talaga. Kaya pala ang sarap. I like you, Miss Bella. Po? Oh, sorry. I mean, I like your coffee, Miss Bella. Sige sir. Doon na po muna ako. Pahintay na lang po si Don Elicio. Kapag naman po may kailangan po kayo, nasa kusina lang po ako. Pwede niyo akong tawagin. Tumalikod na si Bella. Hindi pa man nakakalayo ang dalaga ay tumayo na ang binata at tinawag siya. Miss Bella. Bakit po? Takang tanong ng dalaga. Tinawid ni Dime ang pagitan nila hanggang sa 1 metro na lang ang layo nila sa isa't isa. Tiningala ni Bella ang binata dahil hanggang balikat lang siya nito. May gagawin ka ba? Wala naman po sir, bakit po? Would you mind na samahan ako maglakad-lakad? Biglang naalala ni Bella si Kia kaya naman hindi siya kaagad na nakasagot sa binata. Kung si Kia ang iniisip mo, you don't need to worry about her. She's not my girlfriend kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi pa rin nakaimik si Bella na hindi maiwasang hindi mag-isip ng negatibo. Kilala niya kasi ang ugali ng kanyang ma'am. Come on, Bella. Wala rin naman akong kasama. Sige po sir. Okay na rin to para mapasalamatan ko siya sa pagsagip niya sa akin nung nakaraan. Sinamahan nga niya ang binata na maglakad-lakad. Nakarating sila sa garden at doon muna sila tumambay na dalawa. Ipinakita ni Dime ang alagang ibon ni Don Elicio. Ang ganda naman nila. Sila pala yung naririnig ko kapag umaga.
Anang dalaga habang pinagmamasdan ang makukulay na ibon na nasa magandang hawla. Bata pa lang kami ni Kia, mahilig na si Lolo Elisha sa mga ibon. Nakaka-relax daw kasi. Totoo naman kasi talaga. Sila ngayon gumigising sa akin sa umaga. Nilingon ni Bella ang binata. Nadaanan kita noong papunta ako sa pool para maglinis. Sobrang seryoso mo at mukhang mainit ang ulo sa kausap. Akala ko tuloy masungit ka. Hindi ba? Kapag tahimik ka, oo. Sorry. Well, hindi lang naman ikaw nagsabi niyan. Humangin ng malakas kaya nahulog ang mga tuyong dahon. Bumagsak ang ilang buhok nila pareho. May dumikit sa'yo. Inalis iyon ng binata na hindi naman mahirap gawin dahil matangkad ito. Ikaw din. Where? Sinubukang alisin iyon ng binata ngunit hindi iyon makapa. Yuko ka. Yumuko nga si Dime upang madaling tanggalin ni Bella ang dahong lumagapak sa ulo nito. Don't touch my boyfriend! Kagad na hinaklas ni Kia si Bella. Gigil siya nitong sinubunutan na agad namang pinagitnaan ni Dime. Kinuha nito si Bella at inilagay sa likuran niya. Kia, ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita nilalandi ka niya, Dime? Hindi niya ako nilalandi, okay? Don't fool me. Alam ko kung anong nakita ko. Then what? Dime! Kung nilalandi man niya ako, ano naman ngayon? You're not even my girlfriend, so stop acting like you own me. Dime! Hindi mo ba nakikita? Kinukuha ka niya sa akin. She's seducing you. Stop being delusional, Kia. Sumusobra ka na. Nung nakaraan, nilunod mo tapos ngayon. Disappointed na napailing si Dime. Bakit mo ba pinagtatanggol ang babaeng yan? Kasi ikaw yung mali. My gosh, Kia. Hindi mo ba maintindihan yun? Anong nangyayari dito? Tanong ng nakatungkod na matanda. Lumapit ito upang mag-usisa. Ano pa balo? Eh di umiral na naman ang kamalditahan niyang apo niyo. Nag-uusap lang kami ni Bella tapos bigla niyang hihiklaksin ng buhok. Sorry Don Elisio, pero ubos na ang pasensya ko. Sige na, Dime. Ipasok mo sa loob si Bella. Ako nang bahala rito. Iginiya na nga ni Dime ang dalaga pabalik sa loob ng mansyon. Sa kabilang banda naman ay pauli-uli si Kia na hindi mapakali. Inis na inis sa nangyari. Ano na naman ba itong ginawa mo, Kia? Lolo, hindi mo ba nakikita? Inaagaw niya si Dime sa akin. Wala siyang inaagaw sa iyo, Apo. Dahil walang kayo. Pagmumukha ni Don Elisha sa apo. Lolo, hindi nakakatuwa ah. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ba't noon pa lamang nilinaw na ni Dime na hindi kanya gusto at never kanyang magugustuhan. Ako ang apo mo. Hindi ba dapat ay kinakampihan mo ko? Wala akong planong kampihan ang pagiging delusional mo. Tanggapin mo na lang kasi na kaibigan at nakababatang kapatid ang tingin niya sa'yo. No! I would never accept that, Lolo. Yadi wag. Nag-walk out na ang matanda kaya mas nagngit-ngit lang lalo sa galit si Kia. Sa kabilang banda naman ay nasa loob ng bahay na sila Dime at Bella. Nagpakuha ang binata ng first aid upang gamutin ang sugat ng dalaga. Sumabit ang kuko ni Kia rito noong nagkakagulo sila kanina. Masakit? Medyo, mahapdi lang. I'm not Kia. But still, responsible pa rin ako sa nangyari sa'yo. This won't happen kung hindi dahil sa akin. Kung hindi siya nagselos. So, I'm sorry Bella. I apologize for all the trouble we caused on you. Nagigilty ang binata sa nangyari. Kahit pa sabihin na may pagka-war freak talaga si Kia, hindi naman maalis na siya talaga ang dahilan kung bakit nag-react ng gano'n ang dalaga. Bakit kasi hindi mo na lang siya ligawan? Pumayag ka na maging boyfriend ka niya. Obvious naman na gusto ka niya. Question ni Bella ngunit natawa man lang na binata. Bakit? May nakakatawa ba? Takang tanong pa nga nito. She's just a friend. Kababata. I only see her as a little sister. Nothing special. Try mo lang. Malay mo ma-develop kayo. Marami namang nag-uumpisa sa pagiging magkaibigan. Pangungumbinsi pa nga ng dalaga rito ngunit tila may iba yatang gusto ang binata. Don't tell me, may iba kang gusto. Yee! Natigil naman agad sa pagtili ang dalaga ng mapagtantong nagiging madaldal na siya. Hala sir, pasensya na po. Nag-feeling close po yata ako. Sorry po. Promise, hindi na po ako magiging feeling close sa inyo. Hiyang-hiya siya
at napabaling pa nga sa gilid. Hindi makatingin ng diretso sa lalaking gumagamot sa kanya. Oo, meron na nga. Sino? Akala ko ba hindi na? Sabi ko nga. Magaan ang loob ng dalaga sa binata dahil magaling itong makisama. Ibang-iba sa first impression niya noong unang beses niya itong nakita. Ngunit, ganun nga lang ba talaga ito sa lahat? Isang tanghali sa mansyon. Nagpupuna si Bella ng lamesa nang lapitan siya ni Gina, isa sa mga kasambahay na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Tulad niya, ay lumuwas dito upang makatulong sa pamilyang nasa probinsya. Palibhasa ay halos pareho ang pinagdaraanan. Madali nilang nakasundo ang isa't isa. Lumingon pa si Gina sa paligid bago siya sinundot sa tagiliran. Huy Inday, amin ka nga sa akin. May namamagitan ba sa inyo ni Sir Pogi? Si Sir Dime ba? Oo, parang ang close nyo eh. Hindi mabait lang siya. Sa'yo. Kumunot ang noo ni Bella sa sinabi ng katrabaho. Sa'yo lang naman mabait ang isang yun. Paano mo naman nasabi? Abay syempre, ilang taon na kaya akong nagtatrabaho rito? Madalas na rito si Sir Dime dahil bukod sa magkaibigan sila ni Ma'am Kia, magkaibigan din ng mga pamilya nila. Kaya alam ko kung ano ugali ng isang yan. Anang Gina kaya napatanong tuloy si Bella sa sarili. Mali ba pagkakakilala ko sa kanya? Ibig mo bang sabihin may tinatago siyang masamang ugali? Kaugali ni Ma'am Kia? Hala, napatakip pa nga ng bibig si Bella. Uy hindi ibang level yung kay Ma'am Kia. Hindi naman masamang ugali, may pagkasuplado lang. Tahimik na masungit pero ayos lang. Kinikilig itong ngumiti at isinumping pa nga ang buhok sa likod ng tainga. Pogi naman. Ikaw talaga Gina? Walang namamagitan sa amin. Mabait lang siya kasi mabait siya. Tsaka alam mo naman na pinag-iinitan ako ni Ma'am Kia dahil sa kanya. Nakukonsensya lang yun kaya mabait sa akin. Sabagay, may punto ka naman. Pero hindi mo ba type? Natawa ng mahina si Bella dahil sa sinabi ng kaibigan. Ni minsan kasi ay hindi sumagi sa isip niya na magkagusto sa binata dahil alam niya ang lugar niya sa mansyon, lalo't higit sa buhay nito. Si Sir Dime? Hindi Oo, gwapo siya pero hindi ko kasi siya nakikita as a boyfriend. Anong hindi? Boyfriend material kaya siya. Gwapo, matalino, mayaman, magaling sa negosyo at galing sa magandang pamilya. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin, hindi ko siya nakikita as someone na magiging boyfriend ko. Tsaka, trabaho ang pinunta ko rito. Wala sa isip ko yung mga ganyang bagay. Sabi mo eh. Pero maganda rin naman ang magka-crush para naman ganahan ng buhay. Kita mo ko, palaging blooming. Sige na nga, andyan ka na. Aasikasuin ko na yung mga damit na paplansyahin. Matapos malinis ni Bella ang lamesa, ay sinunod naman niya ang paghuhugas ng mga yon. Marami naman silang kasambahay kaya hindi ganon kabigat ang trabaho. Bumigat dahil sa pinag-iinitan siya ng kaniyang senyorita. Matapos ang gawain ay tumawag muna si Bella sa probinsya upang mangamusta sa kaniyang mga kapatid. Kamusta naman kayo dyan? Nag-aaral ba kayong mabuti? Oo naman ate. Sabi nga ni teacher, very good ako eh. Mabuti naman kung ganon. Ikaw bunso, kamusta? Nagustuhan ni teacher yung drawing ko po ate. Very good naman pala kayong mag-ate eh. Hayaan nyo, pag sahod ko magpapadala ako ng pambili nyo ng bagong sapatos. Natuwa naman ang dalawang bata sa sinabi ni Bella. Nasa gitna sila ng kwentuhan nang kumatok sa maid's quarter si Don Elicio. Oh, bye na muna. Nandyan na yung amo ko. Pakabait kayo dyan ha. Huwag bibigyan ng sakit ng ulo si nanay. Pinatay na ni Bella ang tawag at dali-daling lumapit sa may pintuan kung nasaan nakatayo ang kaniyang amo. Bakit po Don Elicio? May ginagawa ka ba iha? Wala naman po. Bakit po? May papabili lang sana ako. Sige po, ano po ba yun? Ito ang listahan ng mga bibiling Ricardo para sa bulalo. Masakit yung tagapamalengke natin kaya kung pwede ikaw na muna ang mamili. Para mamayang gabi pa man yan ay kaya hindi mo kailangang madaliin. Okay lang ba na ikaw ang bibili? Oo naman po. Kung hindi niyo po na itatanong ako po yung tagapamalengke sa amin. May maliit na karinderya po kasi kami roon sa probinsya kaya alam niyo na medyo magaling na po akong mangilatis ng maganda, sariwa at dekalidad na sangkap sa pagluluto. Nako, mabuti naman kung ganun. Hayaan mo't pasasamahan kita sa driver natin.
Naku, hindi na po kailangan Don Elisio. Kayang-kaya ko na po. Sigurado ka? Oo naman po. Naligo lang si Bella at nag-ayos ng sarili pagkatapos ay umalis na siya ng mansyon upang magtungo sa department store. Doon kasi siya inadvansan na mamili ng kanilang kusinero. Sakto na rin dahil may gusto siyang tingnang sapatos sa mall. Nadaanan nga ni Bella ang tindahan ng sapatos noong naglalakad siya papunta sa grocery store. Sumilip siya sa bubog ng dingding at doon nga ay natanaw niya ang magandang sapatos. Ang ganda talaga. Gusto mo? Napaigtad ng dalaga sa gulat nang marinig iyon. Pumihit ito paharap sa binata. Ramdam pa rin niya ang malakas na kabog ng dibdib dahil sa pagkabigla. Sir Dime, nandyan po pala kayo. Ano po palang ginagawa niyo rito? Tinoktokan ni Bella ang sarili. Bakit ba tinatanong ko pa? Sorry sir Ito kasing bibig ko ang daldal. Met a friend sa isang coffee shop dito. Then pagkatapos naisipan kong dumaan sa isang tindahan dito. Friend ko yung owner. Ikaw ba? May bibilhin lang po. Yung sapatos na yan ba? Nakita kasi kita na kanina mo pa tinitingnan yun. Gusto mo ba? Hindi Napadaan lang ako tapos nakita ko. Nagandahan lang. Sige sir, doon na po ako. Marami pa pong pinapabili si Don Elisio. Nagmadali nang umalis ang dalaga. Nagtungo si Bella sa grocery na nasa mataas pa na palapag. Una niyang pinuntahan ang dry goods section upang bilhan ang mga kakailanganing para sa pagluluto. May listahan naman siya, kaya hindi na siya mahihirapang mag-isip ng mga bibilhin. Tulak-tulak ang cart, isa-isang kinuha ni Bella ang mga bibilhin at inilagay iyon doon. Kitchen tissue. Basa ng dalaga sa nakasulat. Tumingala-tingala siya hanggang sa matamaan iyon ang kaniyang mata. Masyadong mataas ang pinaglalagyan niyon kaya kailangan pa niyang tumingkayad upang maabot iyon. Ngunit hindi pa rin pala sapat ang kaniyang height para makuha ang bibilhing tissue. Bakit kasi dyan pa nilagay-lagay? Nai-stress na reklamo ni Bella na hindi maabot iyon. Ilang saglit pa ay bigla na lang may kamay na walang kahirap-hirap na inabot iyon. Natigilan si Bella saglit bago dahan-dahang napapihit paharap dito. Ito ba? Nakangiting ipinakita iyon ng binata at tumango-tango naman si Bella. Inilagay iyon ni Dime doon at ito na rin mismo ang nagtulak ng cart. Ano pang bibilin mo? Naku sir, ako na lang po. Nakakahiya naman na tutulungan niyo pa po akong mamili. It's okay. Wala na naman akong gagawin. Okay lang naman kung sasamahan kita, di ba? Biglang pinamulahan si Bella sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Bakit ba parang ang lambing niya yatang magsalita? Miss Bella? Yes sir. Baka nalistahan mo. Kinuha yun ni Dime at tinignan iyon. Soy sauce. Doon. Meron dun. Tara. Itinulak na ni Dime ang cart papunta roon at sumunod naman si Bella. Magkasama nga silang namili ng mga nakalista doon. Tila ba nakapagbanding ang dalawa dahil sa pag-grocery. Inabot din sila ng halos 1 oras sa pamimili dahil nahaluan ang kakulitan session. Hindi naman nila ramdam ang oras dahil masyado silang libang sa isa't isa. Matapos mabayaran ng mga iyon ay lumabas na rin sila. Sakto namang nakatanggap ng tawag si Dime. What? You here? Sige. Hintayin namin kayo. Pagkausap nito sa tumawag at ibinaba iyon pagkatapos. Miss Bella, sandali lang Tumango lang ang dalaga. Wala pang 2 minuto ay may lumapit na sa kanilang batang lalaki na may kasamang yaya. Kuya! Hinikit nito ang yaya nang makita sila. Kagad itong yumakap kay Dime pagkalapit. Kuya, itayo. Aya nito agad kaya natawa ng mahina ang kapatid. Sige, kakain tayo. Isasama ba natin ng girlfriend mo, kuya? Nagulat sila Bella sa sinabi ng batang si Jimo, pero si Dime ay parang wala lang. Kalmado pa nga nitong kinausap ang kapatid. Gusto mo ba siyang kasama? Tumango-tango ang bata. Miss Bella, okay lang ba? Nagpalipat-lipat ang tingin ng dalaga sa magkuya. Nag-iisip kong, sasama. Please, ate. Please. Kung inaalala mo yung mga pinamili natin ni Yaya, si Yaya nang bahala ron. Sama ka na ate, please. Yumakap ang bata sa kanya at tiningala siya. Naglalambing para siya ay sumama. Parang namang natunaw ang puso ng dalaga sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Unang kita pa lang kasi nila pero tila ba malapit na sa kanya ang loob ng bata. Ngumiti si Bella at hinaplos ang chubby na cheeks ng bata. Ani Bella. Sige, sasama ako.
Yay! Pumalakpak pa ang bata na natutuwa. Si Dime naman ay nag-umpisa nang magbilin. Yaya, paki-assist na lang yung mga staff sa paglalagay ng mga pinamili sa sasakyan. Sige sir, ako na pong bahala. Just text me for an update kapag okay na. Inakay na ni Dime ang kapatid. Humawak naman ang isang kamay ni Jimo kay Bella. Tila naman natunaw ang puso ng dalaga sa ginawang iyon ng bata. Bukod kasi sa sobra siyang nakukuitan dito, natutuwa rin siya na hindi ito naiilang sa kanya. Parang nga silang pamilya kung titingnan. Masyado kasing malaki ang gap nila ni Dime at Jimo. 26 na si Dime habang si Jimo naman ay 5 years old lang. Anak kasi ito ng mami niya sa bago nitong asawa. Idagdag pa na 2 taon lang ang tanda ni Dime sa dalaga, kaya kung titingnan ay mapagkakamalan mo talaga silang isang masayang pamilya na gumagala sa mall. Pagpasok nga sa loob ng fast food, ay kaagad silang humanap ng lamesa. Ako na mag-order. Ano ba gusto nyo kainin? Binigay lang ni Bella at Jim ang order nila, tapos ay si Dime na nga ang pumila upang umorder. Bumalik din si Dime pagkatapos. Sorry, hindi ko na kayo naipakilala sa isa't isa. Bella, this is my little brother, Jimo. Ngumiti lang si Bella. Jimo, this is your ate Bella. Finally, kuya. I have met your girlfriend na. Baby, hindi ko siya girlfriend. Pagtatama ni Dime sa kapatid na kanina pa nahihiya sa dalaga. She's your ate Bella. My friend. Hindi mo pa siya girlfriend? Napaawang na lang ang bibig ni Dime na hindi alam ang isasagot. Kuya, Hindi. ang bagal mo naman kuya. Paano kung maunahan ka ng ibang guys? Di ba you told me you like her? Bakit hindi mo pa siya liga... Tinakpan na ni Dime ang bibig ng kapatid. Ikaw talagang bata ka, napakadaldal mo. Tinawag na si Dime sa counter kaya tumayo saglit si Dime upang kunin ang order. Habang wala naman ito ay nag-umpisa na si Jimo na ereto siya sa dalaga. Sugutin mo na kasi yung kuya ko. Ani pa nga ng bata na kulang na lang ay ipagtulakan ng dalawa sa isa't isa. Guwapo naman yung kuya ko. He's so kind and sweet too. Palagi niya ako nabibilhan ng toys. And nipapasyal sa park. Don't you want him to be your boyfriend? I promise, if you become his girlfriend, I will be the best little brother to you, Ate Bella. Tapos, mabibisit mo na ako sa house. Then I'll show my toys to you. Inilarawan pa nito sa kamay kung gaano iyon karami. Speechless lang naman si Bella sa mga pinagsasabi ng bata. Hindi niya kasi alam kung paniniwalaan niya ang mga sinasabi nito. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang mga bata pero iba pa rin kapag sa lalaking iyon mismo magmumula. Huwag ka basta-basta maniniwala sa batang to. Baka bored lang ang isang to kaya ganito. Si Sir Dime, may gusto sa'yo. Malabo yun. Pangungumbinsi pa ni Bella sa sarili habang nakatitig sa batang nagdadaldal. Maya-maya pa ay naglabas na ito ng papel at lapis. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ng dalaga sa batang nagsusulat. What's your favorite color, Ate Bella? Ha? Blue? Kahit naguguluhan sa nangyayari ay sinagot pa rin niya ang bata. Kumunot na lang ang noo ni Bella nang makitang isinusulat iyon ni Jimo sa papel. How about food? Do you like sweet or savory? Bakit mo ba tinatanong? Siyempre po, para alam ni kuya kung ano lulutuin para sa'yo. Oh, nandito na pala si kuya. Tumayo pa ito at sinulubong ang kapatid na hawak ang tray ng pagkain. Ipinakita pa ni Jimo sa kuya ang lapis at papel na hawak. Kuya, she likes blue and what do you prefer again, savory or sweet? Both. Nginig ang boses na sagot ni Bella. Alam niyang hindi lang siya ang nakakaramdam ng awkwardness. Hiyang-hiya na nga si Dime sa pinagagawa ng kapatid. Ikaw talaga bata ka. Idinaan na lang ni Dime sa ngiti ang hiya. Kung hindi lang magagalit si mami, kinutusan na kita. What's kutos kuya? Hindi mo gugustuhin malaman kaya magpakabait ka. Inihain na ni Dime ang laman ng tray. Tumayo naman si Bella upang tulungan nito. Thanks. Tipid na sambit ng dalaga nang itulak palapit sa kanya ni Dime ang drinks niya. Naupo na rin ang binata at nag-umpisa na silang kumain. Saktong-sakto para sa kumakalam na sikmura ni Bella. Ang layo rin kasi ng nilakad nila sa pamimili. Idagdag pa yung stress ng mabagal na usad ng trapiko nang magtungo siya rito.
Maayos lang silang kumakain hanggang sa nagsalitang muli ang kapatid ni Dime. Kuya, dapat ni paghihimay mo siya ng chicken. Ganon si daddy, di ba? Sabi nga kapag love mo, subuan mo. Parang matandang sabi nito kaya kulang na lang ay magtago si Dime sa hiya. Idinaan na lamang sa mahinang tawa ng binata ang hiyang nararamdaman. Ikaw talagang bata ka. Pepekto na kita. Pectus? What's that again, kuya? Hindi mo gugustuhin masampulan. Kaya kumain ka na lang. Sa pagkaing iyon ay nasaksihan ni Bella kung paano mag-alaga si Dime at kung gaano kahaba ang pasensya nito sa kapatid. Rumihistro tuloy sa alaala niya ang naging usapan nila ng katrabahong si Gina kanina. Ang suplado kaya ni Sir Dime, palaging seryoso tapos pag ngiti tinitipid, para tuloy nakakatakot kausapin. Totoo naman ang sinabing iyon ng kaibigan niyang si Gina. Nakakatakot naman talagang i-approach ang binata dahil sa malamig nitong itsura. Ngunit sabi nga, lahat ng tao ay may soft side. At ang soft side na iyon ang nakikita ni Bella ngayon. Isang mabait, maalaga at mapagpasensyang kuya sa kapatid. Matapos kumain ay nag-aya naman si Jimo na maglaro sa arcade. Maaga pa naman para sa paghahanda ng hapunan kaya pumayag na si Bella na sumama. Pasensya ka na sa kapatid ko ah. Ang daming sinasabi. Naku, okay lang. So, okay lang naligawan kita? Nanlaki ang mga mata ni Bella sa pagiging straightforward ng binata. Akala niya kasi ay magiging in denial pa ito at matotorpe. Ha? Ligaw? Ay, Kuya, wala na akong tokens. Naputol ang usapan na iyon dahil hinatak na ni Jimo ng kapatid. Hindi na rin na-open up pa dahil naging abala sila sa pakikipaglaro kay Jimo sa arcade. Baka ginagood time lang ako ng isang to kanina. Nilingon ni Bella ang gwapong lalaki na nagmamaneho sa tabi niya. Ang gwapo-gwapo nito. Ang bango, mayaman pa, at matalino. Imposible naman na magustuhan ako ng isang to. Ang magkuyang ito talaga. Tulog na sa backseat ang batang napagod sa kakalaro kanina nang makarating sila sa mansyon. Unang bumaba si Dime upang pagbuksan ng binibini. Hindi tuloy maiwasan ni Bella na hindi kiligin sa pagiging gentleman nito. Si Dime na rin ang nagbaba ng mga pinamili nila. Okay na rito, magpapatulong na lang ako kila kuya na magpasok. Salamat sa pagsama at paghatid, Sir Dime. you're welcome. Nalaki ang mata ni Bella nang hagkan siya nito sa pisngi sabay bulong. I love you. Anang binata na nagpatulala sa dalaga. Hindi na nga nito napansin na sumakay na ang binata sa kotse. Natauhan lang si Bella nang tapikin ni Gina ang balikat niya. Malayo na ang sasakyan noong mga sandaling iyon. Anyari sa'yo? Tulala ka dyan. Hinalikan niya ako. Wala sa sariling sambit ng dalaga. Huh? Hinalikan? Hinalikan ka ni Sir Dime? Naku, hindi. Binalikan, sabi ko. Sabi ko kasi kanina mauna na sila pero binalikan pa nila ako. Alam mo, mabuti pa ipasok na natin ito upang makapagluto na. Pasalamat si Bella na hindi na siya kinulit pa ni Gina tungkol sa bagay na iyon. Ngunit kahit ganoon ay hindi naman siya pinatulog nang nangyari. Una yung sinasabi ng kapatid niya na may gusto siya sa akin. Pangalawa yung kung pwede akong ligawan. Tapos yung paghalik niya sa pisngi ko na may pabulong pang I love you. Ginugulo niya ng buhay ko. Gusto niya pa ako. Obvious naman. Pero baka naman seasonal lang. Malay mo bukas makalawa hindi. Bella, pwede ka ba magpatulong ka? Anong oras na oh? Ano bang seasonal pinagsasabi mo dyan? Reklamo ng mayordoma na halatang nagising sa pagsa-self-talk niya. Mukhang napalakas boses ko ah. Ani Bella sa isipan na nakagat pa ang dulo ng daliri. Kabado itong sumagot sa mayordoma. Anito? Tutulong na po. Pasensya na. Nagtalokbong si Bella ng kumot at tumagilid ng higa. Bukas na bukas, mawawala rin ang feelings niya for you. Sambit pa ng dalaga bago ipinikit ang mata. Iyon ang akala ni Bella ngunit kinabukasan lang din ay nagulat na lang siya nang dumating si Sir Dime na may dalang bulaklak. Napatigil pa nga siya sa pagbabacuum ng sahig nang makita ang binatang pumasok sa pinto. Tila, bumagal ang oras nang maglakat ito palapit sa kanya. Huminto ang binata sa harap niya at inabot sa kanya ang hawak. Napatanga pa nga roon si Bella. Hoy te, tanggapin mo ano ka ba? Sige, ako kukuha niyan.
Banta ni Gina na kanina pa kinikilig para sa kaibigan and at the same time naiinis dahil mukhang lutang ang kanyang Fernie. Tinanggap nga ayon ni Bella at nauutal na nagpasalamat. Salamat. Para saan pala to? Nililigawan kita. Ang straightforward naman ito, Lord. I'm sorry pero hindi ako nagpapaligaw. Sinubukan iyon ibalik ni Bella pero agad na itinulak pabalik ng binata. I'm not asking for your permission, Miss Bella. Liligawan kita sa ayaw at gusto mo. Pero kasi Wala ka namang asawa, di ba? Wala ka rin namang boyfriend. So wala akong nakikitang rason upang hindi ka ang pamilya ko. Sir Dime, putol nito sa binata. Sila ang prioridad ko. Hindi ang pag-ibig na inaalok mo. Kaya pasensya na kung hindi ko ito matatanggap. Ibinalik ni Bella ang bulaklak. Napabuntong hininga na lang ang binatang nabigo sabay sabing, Okay, naiintindihan ko. ano nito? Sabay alis. Napatangan na lang si Bella habang pinapanood ang binatang maglakad palabas ng mansyon. Napatanong siya bigla sa sarili. Yun na yun? Sumuko na lang siya basta-basta. Hindi mo nang ako pinilit. Lumapit si Gina sa hindi makapaniwala sa ginawa niya. Wait, ano yun? Nagkibit balikat lang si Bella at umakyat na. Dapat ay masaya siya na hindi kinulit ng binata dahil iyon naman talaga ang gusto niya. Pero bakit tila naiinis siya na hindi man lang ito nangulit na ligawan siya? Ang bilis naman niyang sumuko. Mga city boy talaga. Gusto easy-easy na nakukuha ang mga babae. Sorry siya pero hindi ako kagaya ng iba sa isang hi at pakit lang sasama agad. Magkakross ang braso at nakabusangot na napaupo na lang sa Bella sa kama. Mukha na nga siyang kontrabida sa mga palabas dahil sa ayos niya. Ang kanyang pagmumuni-muni naman ay kaagad na naputol nang makatanggap siya ng tawag galing sa probinsya. Naku naman anak, salamat dito sa mga pinadala mo. Napakarami. Kumunot ang noon ni Bella sa sinabi ng ina. Wala naman kasi siyang maalala na may pinadala siya na kahit ano. Pinadala? Ano pong pinadala? Ano ka ba? Ito. Binaliktad ng ginang ang kamera at pinakita ang mga lalaki sa truck na nagbababa ng kaban-kaban na bigas at napakaraming groceries. Grabe nak, pang ilang buwan na natin to. Naku, napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging anak ko. Mabait, mapagmahal, hindi madamot. Nalaglag ang panga ni Bella nang makita ang mga iyon. Pero nay, wala naman po akong pinapadala eh. Kanino galing to? Ang dami-dami oh. Sure po ba kayo na para sa atin talaga yung mga yan? Abay oo naman. May pangalan ko kaya? May pangalan mo rin. May kumpletong address pa natin. Ha? Kanino galing? Aba hindi ko alam. Pero kung sino man siya, maraming salamat. Naway pagpalaan siya ng Panginoon. Sigurado nang hindi tayo magugutom sa susunod na 3 buwan. Sige na anak, bye na muna. Tutulungan ko pa sila kuyang mag-ayos ng mga to. Tulala pa rin si Bella kahit namatay na ang tawag. Pilit niyang iniisip kung sino ang pwedeng magbigay ng ganon. Kanino galing? Malabo naman kay mayor o sa ibang politiko. Malayo pa naman ang eleksyon. Ang pamilya ko ang prioridad ko. Okay, naintindihan ko. Pag-aalala niya sa naging usapan nila ng binata kanina. Pero imposible naman ata yun. Hindi naman niya kilala si inay. Natigil sa pag-iisip si Bella nang tawagin siya ng mayordoma upang utusan. Pilit ni Bellang iwinaksi iyon sa isipan at sinubukang mag-focus na lang sa trabaho. Kinabukasan ay muling nagpunta ang binata. Gusto niya man niya itong iwasan pero yun lang ang tanging pagkakataon na mayroon siya para kumprontahin ito. Ikaw bang nagpadala ng mga yon? Salubong niya sa lalaking nakatayo sa may sala at may kausap sa telepono. I'll call you back later. Ibinaba nito ang tawag at hinarap ang dalaga. Sagutin mo ko, Sir Dime. Oo, ako nga. Pero paano mo nalaman ang address namin sa probinsya? Kapag gusto may paraan. Gusto kita so gagawin ko lahat ng paraan. Humakbang palapit ang binata kaya napaatras si Bella. Ramdam ng dalaga ang mabilis na tibok ng puso niya dahil sa papaliit nilang distansya. Gustong gusto kita, Binibini. Namula si Bella sa pagtawag sa kanya nitong Binibini. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, mahal kita. Sigurado ako ron. Mahal mo yung pamilya mo. Kaya ko rin silang mahalin, Bella. Pero kasi, hindi tayo bagay, Sir Dime. Hindi tayo para sa isa't isa.
Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag nalaman na nagkagusto ko sa isang kasambahay? Isipin mo nga. Wala akong pakialam. Mahal kita. Sapat na rason na yon para ipursu kita, Bella. I won't waste a chance in this lifetime not to court you. Liligawan kita at ang buong pamilya mo sa ayaw at gusto mo. Mapapagod ka lang. Ang importante, sinubukan ko. Tinotoo nga ng binata ang sinabi. Araw-araw itong nagpapadala ng bulaklak sa mansyon. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti iyong nagbigay ng ngiti sa labi ng dalaga. Hindi rin maikakaila na humahanga siya sa binata dahil maging ang pamilya niya ay nililigawan nito. Alam ng binata na prioridad niya ang pamilya kaya naman pati sila ay minamahal na rin ni Dime. Walang pagsidlan ang saya niya kahapon habang kausap sa telepono ang mga kapatid. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis na saya. At bilang isang ate, wala siyang ibang hiling kundi ang kaligayahan ng mga ito. Maayos naman noong una hanggang sa bumalik na si Ma'am Kia galing sa business trip nito sa Thailand. Sumakto naman na personal na nagpunta roon ang binata upang mag-abot ng bulaklak. Time? Bumaba ang tingin ni Kia sa bulaklak na hawak nito. Baka sa mukha ni Dive ang pagkagulat. Oh my gosh! Lumapit ito sa binata at walang pagsidlan ng saya. Para sa akin ba yan? Aw, thank you. Kinuha ni Kia ang bouquet at inamoy pa iyon. May pa-card ka pa talaga. Kia, Sinubukan pa itong pigilan ni Dime pero huli na. Binasa na ni Kia ang nakasulat sa kapirasong card. to my beautiful Bella, it's Sunday. Can I ask you for a date? Napakurap-kurap ang dalaga sa nabasa. Nanginginig ang kamay nitong tiningnan ng binata kasunod ang pagtulo ng luha. Nililigawan mo siya? Nag-aalangan mang sumagot dahil natatakot na masaktan ng dalaga. Wala siyang choice dahil kailangan din itong malaman ng totoo nang hindi na umasa pa. Oo, nililigawan ko siya. Matapang na sagot ng binata. Tumulo ang mga luha ni Kia na halatang nasaktan na maging sa pag-amin ng lalaking gusto niya. You like her? I love her. But how about me? Us? Paano tayo, Dime? Ang tagal na nating magkakilala. You know my feelings for you for a long time. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Kia, maganda ka. Matalino. Maraming magkakagusto sa'yo. Eh bakit hindi ikaw? Ibinaba ni Dime ang bulaklak sa center table at pinanasa ng mga luha ng dalaga. I told you, nakababatang kapatid lang ang tingin ko sa'yo, Kia. Pero gusto kita, Dime. Gustong gusto kita. I know, pero hindi ako yung lalaking para sa'yo. Umiyak na lang si Kia na hindi matanggap ang sitwasyon. College pa lang ay ina-admire na niya si Dime pero sadyang hindi siya gusto nito. Hindi niya matanggap ang nangyari kaya nang bumaba si Bella ay sinugod niya ito. Galit na galit si Kia. Mabuti na lang at nandyan si Dime dahil kung wala ay baka napuruhan ng dalaga. Tumalsik ang suot na kwintas ni Bella nang hindi napapansin dahil nagkakagulo sila. Akin si Dime! Akin siya! Akin siya! Kia, ano ka ba? Pwede ba tama na? You're being obsessed. I did everything to be loved by you, Dime. Ako yung nasa dami mo sa lahat ng oras tapos aagawin ka lang sa akin ng babaeng yan? Kia, please. Can't you just accept na si Bella ang mahal ko? Hindi ko yun matatanggap, Dime. Hindi sa babaeng yan. Ano, Bella? Masaya ka na ba? Nainagaw mo siya sa akin? Wala akong inagaw, Ma'am Kia. Hindi ko rin ginusto na maging magulo ng ganito ang buhay ko. Gusto ko lang tumulong sa pamilya pero ganito ang nangyari. Hindi ko rin ginusto na masaktan ka at mas lalong hindi ko ginusto na mahalin ako ni Dime. My life was peaceful noong hindi pa ako napupunta rito. I was never treated badly and disrespected like this. Dito lang, Kia. Ikaw lang ang trumato sa akin na parang hindi ako tao. Oo, katulong mo ko. Pero hindi mo ko alipin. Matapang na pinunasan ng dalaga ang pluha. Gusto mo si Dime? Sige, sa'yo na. Aalis na ako. Hindi ko na kayo guguluhin. But I hope na sa pag-alis ko, magawa ka na niyang mahalin. Mahabang litanya ng dalaga at tuluyan na ngang nilisan ng mansyon. Sinundan pa siya ng binata at pinigilang umalis pero buo na ang pasya niya. Bumalik si Bella sa probinsya at sinubukang ituloy ang buhay doon. Mahirap dahil sa mga nagdaang araw at linggo ay natutuhan niya na ring mahalin ng binata. Pero hindi naman niya kayang magmahal nang may nasasaktan iba. Naiisip mo pa rin ba siya? Tanong ni Aling Susan sa anak na nakatulala.
Noong isang araw kapag ganyan, nag-aalala na ako. Bumuntong hininga si Bella at nagsawsaw ng mangga sa bagoong. Nasa labas sila, sa ilalim ng puno at kumakain iyon. Wag niyo po akong alalahanin, Nay. Ayos lang po ako. Pero hindi ka masaya. Bakit naman po hindi ako magiging masaya kasama ko kayo? Idinaan ng dalaga sa mahinang tawa ang sakit at pangungulilang nararamdaman. Iba ang sinasabi ng mga mata mo, anak. Nanay mo ko kaya kahit anong tago mo alam ko ang tunay mong nararamdaman. Mahal mo na, di ba? Hindi na po importante yun. Hindi na rin naman nadudugtungan kung ano man ang yung nangyari sa amin. Isa pa, season na lang yung nararamdaman niya. Gusto niya ako kahapon. Ngayon hindi na. Paano mo naman nasabi? Nakausap mo na ba siya? Tanong ng ginang at umiling-iling naman si Bella. Yun naman pala wala pang kumpirmasyon. Hindi pa po ba kumpirmasyon yung hinayaan niya na lang ako? Porque sinubukan niya akong pigilan nung umalis ako, okay na yun? Yun na talaga? Ang bilis naman niyang sumuko. Tapos bukas makalawa mababalitaan ko na lang na ikakasal na sila ni Kia. Pwede doon na siya. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Naniga si Bella sa kinauupuan at gulat na napatayo nang makita ang binata. O sa kahit kakaninong babae, Miss Bella. Maliban na lang kung ikaw. Dime? Anong ginagawa mo dito? Magandang hapon po. Nagmana muna ito sa nanay ni Bella bago sinagot ang dalaga. Anito? Susuyuin ka. Diretso at walang paligoy-ligoy na sagot ng binata at inaabot ang bulaklak. Wala sa sariling tinanggap iyon ni Bella. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Sabi ko naman 'di ba? Kapag gusto magagawa ng paraan. Nag-iwas ng tingin ng dalaga at hindi kaagad nakaimik maya-maya pa. Gusto? Kaya pala inabot ka pa halos 2 araw bago ako puntahan. Mukhang pinag-isipan mo pang mabuti kung susunduin mo ba ako o hindi. Pagsusungit ni Bella na hindi maiwasang isipin kung anong nangyari sa mansyon habang wala siya. I just want to give you time. The space you need for the meantime. Kung alam mo lang kung gaano ko gusto sundan ka kagad at the moment na umalis ka pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong magulo ang isip mo at hindi makakatulong kung magdadagdag pa ako sa isipin mo. Inalis nito ang bulaklak at inilapag iyon sa lamesang nandoon upang mahawakan ng mga kamay ng dalaga. Sapat ba ang 2 araw? Pwede na ba kitang suyuin, binibini? Namula si Bella at agad na nag-iwas ng tingin. Really? Sa harapan ng nanay ko? Bulalas ni Bella sa isipan. Buong akala niya kasi ay kapag silang dalawa lang ang kayang maging straightforward ng binata. Kahit pala sa harap ng nanay niya, ay kaya nitong magpahayag ng nararamdaman. Bagay na hindi niya inasahan. Hoy, tinatanong ka. Napapitlag ang dalaga ng hampasin ng kanyang ina. Sige iho, ikaw nang bahala dyan. Tinapik lang ni Aling Susan ang balikat ng binata at iniwan ang mga ito. Salamat po, Inay. Namilog ang mga mata ni Bella sa gulat. Para kasing close ang mga ito kung mag-usap at inay pa talaga ang tawag. Lingid kasi sa kaalaman ng dalaga ay noon pa pala nag-uusap ang nanay niya at si Dime. Nanatili si Bella na walang imik, nakabaling lang ang ulo sa gilid dahil hindi makatingin ng diretso sa binata. Nahihiya. Ganon na lang ang bilis ng ritmo ng tibok ng puso ni Bella nang hawakan ng binata ang baba niya at igiya siya sa pagtingala rito. Nagtama ang mga mata nilang dalaga at para siyang mauupos na kandila sa tingin nito. Those pair of hazel brown eyes of him were breathtaking. Idagdag pa ang malaperpektong anyo ng binata. Dime, can we talk? Nakayokong marahang tumango-tango ang dalaga bilang pagpayag sa nais nitong makausap siya. Samantala, sa mansyon naman ng mga de la Merced, ay nakauwi na si Don Elisio galing sa pagbisita sa asyenda nito sa probinsya. Nagtaka kaagad ang matanda nang mapansin na wala si Bella kaya agad itong nagtanong sa kasambahay na si Gina. Nasaan si Bella? Si Bella po? Naku, Don Elisio nag-resign na po eh. Bakit daw? Hindi mo lang ako tinawa. Natigilan saglit si Don Elisio nang makita ang kwintas na suot ni Gina. Naningkit ang mata nito at pinakatitigan iyong mabuti. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Hinawakan ni Gina ang pendant. Ito po ba? Sa'yo ba yan? Hindi po. Napulot ko lang po rito sa sala nung isang araw. Mukhang nahulog ni Bella noong inaaway siya ni Ma'am Kia. Medyo nagkapisikalan po kaya ayun, hindi na nakatiis.
Nag-resign. Ikaw ba namang initan araw-araw? Ang ibig mo bang sabihin ay kay Bella ang kwintas na yan? Opo, sir. Nakita ko na po nung minsan na suot-suot niya yan. Nakumpirma ko na rin po na sa kanya talaga nung itinanong ko yan kay Ma'am Kia. Hindi raw po sa kanya ang cheap na necklace na yan. Plano ko po kasi ipadala sa kanya sa day off ko sa linggo. Ilang araw pa naman po na, so sinuot ko na lang po muna. Patingin ako. Ay, ito po. Hinubad iyon ni Gina at inabot sa matanda. Nanginginig ang kamay ni Don Elicio habang pinapakatitigan ang kwintas na hawak. Tumulo ang luha nito nang rumihistro ang mga nangyari 23 years ago. Kung paanong naambush ang sinasakyan ng anak niyang si Amante at apo nito. Sa kasamaang palad ay nasawi ang anak niya sa insidente habang ang apo naman niya ay hindi na natagpuan. 23 taong makalipas, ang malagim na trahedya. Muli niyang nahawakan ng kwintas na pinamana ng yumao niyang asawa sa nag-iisa nilang apo sa kaarawan nito. Siya nga. Siya nga. Siya po ang ano? Siyang nawawala kong apo, Gina. Hinawakan nito ang braso ng kasambahay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng Don nang sa mga sandaling iyon. Sa wakas, nahanap ko na siya. Nahanap ko na si Sulin. Ang apo ko, Gina. Buhay pa siya. Sa probinsya. Pinatuloy ng ina ni Bella si Dime sa kanilang munting tahanan. Nasa sala sila ngayon at nagpapahinga. Dito sila dumiretso sa bahay matapos mag-usap kanina. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap. Malamig at casual pa rin ang pakikitungo ni Bella rito pero determinado naman si Dime. Hoy kayo, ginugulo ninyo kuya nyo. Saway ni Bella sa mga kapatid na kumakalong pa nga kay Dime. Madaling nakasundo ni Dime ang dalawang bata. Marahil ay dahil may kapatid nitong bata, madalas din na mag-crave sa atensyon niya bilang kuya. Kayo, masyado kayong nakakaya sa bisita. Gatong ni Aling Susan na naghihiwa ng biko sa bilao. Sagot naman ni Dime, okay lang po inay. Ganito rin naman po yung kapatid ko. Ngumiti si Dime. Teka, may pasalubong nga pala ako. Naiwan ko sa sasakyan. Gusto niyo bang makita? Opo, opo. Excited na sagot ng dalawang bata at sumama na nga sa kanilang kuya Dime sa labas upang kunin iyon sa sasakyan. May pasalubong na laruan, damit at pagkain na daanan sa fast food si Dime. Masayang masaya ang dalawang bata sa pasalubong ng kanilang kuya Dime. Ganon din ang ina ni Bella na nakatanggap na ng sewing kit. Alam kasi nito na mahilig manahi ang ginang. Inihain nila ang pagkaing dala niya sa lamesa kasama ang biko na pinagsaluhan nila ngayon. Salamat sa pasalubong. Mukhang kilalang kilala mo na ang pamilya ko ah. Alam mo na kung anong gusto nila. Sabi ni Bella sa binata habang nasa labas sila at naglalakad-lakad. Magandang panahon at mahangin kaya masarap mamasyal. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya kitang mahalin at buong pamilya mo. Handa akong gawin lahat, mahalin mo lang ako, Bella. Napayuko si Bella habang naglalakad na hindi mapigilang kiligin sa sinabi nito. Sa buong buhay niya, ay ngayon lang siya na person ng ganon. Bukas palad na pinatuloy si Dime ng kaniyang ina. Tinutuon ng binata ang sinabi nitong handang gawin lahat ibigin lang niya. Nanligaw ito sa kaniya sa tradisyonal at praktikal na paraan. Hindi nga lubos akalain ni Bella na ang lalaking bilyonaryo na lumaking may tagasilbi sa bahay ay ipagsisibak siya ng kahoy at ipag-iigib ng tubig. Praktikal din ito kung manligaw. Bigas at grocery sa bahay. Paano ba siya hindi makakahindi kung mismong pamilya niya na ang nililigawan nito? Sa pagdaan ng araw na kasama niya ang binata ay mas nakilala niya pa ito. Salamat sa pagsama. Anang dalaga kay Dime pagkababa nila ng tricycle. Sabado ngayon at kagagaling lang nilang palengke. Sinamahan siya ng binata na mamili ng mga gagamiting sangkap para sa lulutuing espasol at puto. Malit na bagay lang to para makatulong sa inyo. Hindi ka ba napapagod? Ilang araw ka na rito. Alam kong ibang-iba ito kumpara sa mga nakagisnan mo. Alam kong hindi madali sa'yo ang gawin ng mga yon. Ni hindi ka pinapahawak ng wali sa inyo tapos dito pinagsisiba ka lang ng kahoy. Mahal ko yung pinagsisilbihan ko. Bakit ako mapapagod? Mahal din kita. Pabulong na sambit ni Bella. Mahina lang yon pero sapat para marinig ng binata. What did you say? Pagpapaulit ng binata dahil nais lamang nitong marinig iyon ng mas malinaw. Gumapang naman ang hiya sa katawan ni Bella at humigpit ang hawak sa wallet. Sabi ko uwi na tayo.
Nagmamadali na ito sa paglakad at tuluyang iniwan si Dime. Napangiti naman ang binata habang labit ang dalawang bayong ng kanilang mga pinamili. Mahal niya ako. Kinikilig na sambit ng binata na walang pagsidla ng saya. Lakad takbo nitong sinundan si Bella. Mahal mo ko? Pagkumpirma pa nito, hindi pa rin makapaniwala. Biglang bumuhos ang ulan kaya hindi natuloy ni Bella ang sasabihin. Sumilong muna tayo. Inilipat ni Dime ang isa pang basket sa kanilang kamay nang mahawakan ng kamay ng dalaga. Hinatak ni Dime si Bella papunta sa kubo-kubong na daanan nila. Medyo sira-sira na iyon dahil walang nakatira pero sapat na para magbigay proteksyon sa kanila sa ulan. Iba na talaga panahon ngayon, no? Kahit mainit, bigla-bigla na lang uulan. Masyado na kasing inaabuso ng mga tao ang kalikasan. Nilingon ni Bella ang lalaking katabi at tiningala ito. Ang ganda ng side profile mo. Ang tangos ng ilong. Ani Bella sa isipan habang pinagmamasdan ng binata. Mula sa matangos na ilong ay bumaba ang tingin nito sa labi ng binata. Sakto lang ang kapal niyon at mamula-mula. Parang ang lambot. Malambot ang... Labi mo. Napatakip si Bella sa bibig, hiyang-hiya. Dime let out a chuckle and licked his lower lip before he spoke. Hinarap nito ang dalagang kulang na lang magpalamon sa lupa sa pinakatitigan sa mata. Hindi ko alam na interesado ka pala sa labi ko, Miss Bella. Hindi oh, assuming ka. Tsaka anong alam ko dyan? Mali ko ba kung malambot labi mo o hindi? Tsaka sabi ko nga, di ba parang... Parang? So hindi ka sigurado? Oo? Then, why not figure it out by yourself? Napalunok si Bella nang hawakan ni Dime ang kamay niya at igiya ang mga daliri papunta sa labi nito. Nanginginig ang mga daliri ni Bella na dinama iyon. Nako, ang lambot nga. Tili ng dalaga sa isipan. How was it? Binitawan ni Dime ang kamay niya. Parang malambot naman. Napayok ko si Bella sa mga paa niya. Ngunit agad din na napatingin sa binata nang hawakan siya nito sa baba. Nakita niya ang paglunok ng binata nang bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Still parang Hindi sigurado. Why not verify it? Ha? May I kiss you? Napalunok si Bella habang nakatitig sa labi ng binata bago yumuko at marahang tumango. A small smile curved on Dime's lips as he cupped her face. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Bella habang nakatitig sa binatang humahaplo sa kanyang pisngi. Pumikit ito at ganon din ang ginawa niya. Ilang saglit pa ay naramdaman na niya ang labi ng binata. At doon napatunayan ni Bella na napakalambot nga niyon. Parang sasabog ang puso niya sa pinaghalong saya, kilig, excitement at kaba habang nakapikit at pinapakiramdaman ng labing sumusuyo sa kanya. Para siyang nalalasing sa halik ng binatang puno ng pagmamahal. Mapupungay ang mga matang napatitig siya kay Dime nang dumistansya ito. How was it then? Did you like it? Umayos ng upo si Bella at tumango-tango. Speechless sa naging halikan nila. Ganun pala yung kiss? Ani Bella sa isipan na ngayon lang nahalikan. You told me kanina na you love me. Then, we just kissed. Does that mean tayo na? Kailangan pa bang itanong yan? Obvious naman na siguro na... But I still want to hear it. Gusto kong manggaling mismo sa'yo. Oo, tayo na. Hiyang-hiya si Bella pero si Dime ay walang pasidlan ang sayang nararamdaman. Iyon na yata ang pinakamasayang sagot na narinig niya. Girlfriend na kita. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga palad nito at hinagkan siya sa noo. I love you. Nagyakap ang dalawa at nanatili lang muna roon hanggang sa tumila ang ulan. Nang humupa ang ulan ay naglakad ng muli ang dalawa nang nakauwi na. Masaya sila pareho, lalo na si Dime na talagang pinagsumikapan ang dalaga. Ngunit ang masayang ngiti sa kanilang labi ay napalitan ng pagtataka ng datnan nila si Don Elicio sa kanilang munting tahanan. Don Elicio, ano pong ginagawa niyo rito? At saka, Nay, umiiyak po ba kayo? Ano ba nangyari? Tumayo ang matandang nakatungkod at nanunumig ang matang naglakad palapit sa kanya. Apo ko. Nangunot ang noo ni Bella. Naguguluhan sa nangyayari. Apo? Ikaw si Celine ang nawawala kong apo. Ang tagal kitang hinanap. Sa wakas, nakita na rin kita. Ma, anong sinasabi niya? Totoo ang sinabi niya, anak.
Siya ang lolo mo. Pinakita niya sa akin ang picture mo noong apo niya. Kaparehong kapareho ng itsura mo noong napulot ka namin ng tatay Mael mo noon. Napaluha si Bella sa nalaman. Bata pa lang kasi siya na napapaisip na siya ng tungkol sa tunay niyang pamilya. Lumaki siyang maraming tanong patungkol sa pinanggalingan niya. Apo, Naiiyak na yumakap si Bella kay Don Elisio. Naging madrama ang tagpong iyon ng maglolo. Wala man siyang maalala tungkol dito dahil sanggol pa siya nang mawalay sa pamilya pero alam at ramdam niya na mahal siya ng kanyang lolo Elisio. Lumabas muna sila Dime at Nanay Susan upang hayaan ang dalawang makapag-usap. so, siya pala si Sulin. Hindi makapaniwalang sambit ni Dime. Kaya naman pala para siyang may Japanese feature. Dahil si Tita Yukina ang mom niya. Kilala mo rin ang mami niya? Tanong ng ginang. Opo, Inay. Magkaibigan po kasi ang mga pamilya namin. Nandun na rin ako noong dumating sa mansion si Kia. Inampon siya ni Tita Yukina dahil sa pangungulila nito sa anak. Ganun ba? Nasaan na si Yukina ngayon? Nasa Japan po siya. May mga minamanage na business doon. Kaya nandun siya ngayon. Kapag nalaman niya ang tungkol kay Bella, for sure matutuwa siya. Sana nga magkita sila. Okay lang po ba? Oo naman. Mahal ko ang anak kong si Bella. Kahit hindi siya nanggaling sa akin yung pagmamahal ko buong puso. Wala akong ibang hangat kundi ang kaligayahan niya. Naging maayos ang pag-uusap ng dalawang mag-ina. Hinihiling ng matanda na maisama si Bella pabalik ng mansyon. Bukas puso namang pumayag ang tumayong ina ng dalaga. Lo, tikman niyo po itong luto ko. Nakasa kusina ang maglolo at nagbabanding. Maraming taon nang nawala sa kanila kaya bumabawi sila sa isa't isa. Bukod pa roon ay tumatanda na si Don Elisio. Nahirapan si Belang mag-adjust sa unang linggo niya sa mansyon. Nang umalis kasi siya roon ay isa siyang kasambahay na minamaliit at inaalipusta. Tapos ngayong nagbalik siya ay isa ng heredera. Nag-iisang biological na apo ng bilyonaryo. Masarap apo. Pwede ka na mag-asawa. Si Lolo talaga. 24 pa lang po ako. Pasensya na apo. Tumatanda na kasi ang lolo. Baka hindi ko naabutan ng mga apo ko sa tuhod. Pumuesto si Bella sa likuran ng matanda at niyakap ito. Lo, wag nga po kayo magsasalita ng ganyan. Abutan ninyo. Mag-aalaga at makikipaglaro pa kayo sa mga apo nyo. Sana nga, Iha. Sana nga. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita minamadali. Lalo ngayon na naisip ko na. Sumeryos ang matanda kaya naupo na muna si Bella. Naisip niyo po na Pag-aralin ka, Iha. Gusto mo maging nurse, di ba? napaiyak sa galak si Bella. Hinawakan nito ang kamay ng matanda at tiningnan nito ng puno ng pag-asa. Kung alam niyo lang Lo, matagal ko na pong pangarap yan. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon dahil maagang pumanaw si itay ko. Kailangan kong huminto at kumayod. Ilang taon ko ang pinagdasal na makabalik sa pag-aaral tapos, heto, mukhang sinagot na ng Panginoon ang dasal ko. Pero, lumungkot bigla ang mukha ni Bella. Hindi po ba parang ang tanda ko na Lo? Para mag-aral ulit? 24 na po ko. Yung mga magiging kaklase ko, 18 lang. Tapos, graduate ako, 28. Napabuntong hininga ang dalaga. Alam mo, apo, wala naman yan sa edad. Ang pag-abot na sa pangarap ay hindi pa unahan. Hindi importante kung mabagal o mabilis ang hakbang. Ang mahalaga, umuusad ka at nakapagsimula ka na. At matutupad lang po ang pangarap kong maging nurse kung sisimulan ko sa pag-enroll ngayong darating na pasukan. Kaya sige Lo, mag-aaral po ako ulit. Naiiyak na niyakap ni Bella ang kanyang lolo Elisio. Ngayon alam ko na kung bakit ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa iyo noon. Dahil apo pala kita. Sige ya po pala Lo, 1 linggo na po siyang hindi umuwi. Kumusta na po siya? Huwag mo na muna siyang kaisipin. Apo, she needs space. Hayaan na muna natin. Alam na niyang ginagawa niya. Hindi matanggap ni Kia ang relasyon nila Dime at Bella. Lalo't higit ang nalaman niya ang nawawalang apo ni Don Elisio. Napaka-intense na naging revelasyon at sa huli ay pinili ni Kia na umalis na lang at magpakalayo-layo. Hindi tuloy maiwasan ni Bella na hindi makonsensya. Nagigilty ako Lo. Dahil sa akin umalis siya. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Kagustuhan niyang umalis.
Pasasaan ba't uuwi rin yun at magkakasundo kayong magkapatid? Sana nga Pulo. Nandiyan na pala si Dime. Nagmano lang si Dime kay Don Elicio bilang paggalang. Pagkatapos ay ipinagpaalam na si Bella. Sabado kasi ngayon at may date silang dalawa. Buong puso namang tinanggap ni Don Elicio ang relasyon nila Bella at Dime. Mag-aaral ulit ako, Dime. Nahihintay mo ba ako? Tanong ni Bella habang nakahinto ang sasakyan dahil sa red light. Hindi kaagad na nakasagot ang binata pero sa huli ay ngumiti ito ng may paninigurado. Oo naman. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Susuportahan kita sa pag-abot ng pangarap mo, Bella. Hinagka ni Dime sa noo ang nobya at niyakap. Nag-enroll nga si Bella sa kolehiyo sa kursong nursing. Malaking adjustment ang kinailangan niyang gawin dahil bukod sa pagiging regular student, ilang taon din siyang nahinto sa eskwela. At ngayong nakabalik na siya, pinapangako niya sa sarili na tatapusin niya iyon. Natutuparin niya ang kanyang mga pangarap. Aray, tama na. Dahan-dahan lang oh. Mamaya, tumagos yan. Kabadong sambit ng binata na pinagpapraktisan na ni Bella ng mga tusok-tusok. Si Dime nga ang nagsisilbi niyang pasyente kapag may kailangan siyang pagpraktisan ng turok. Game naman ng nobyo na nakapaka-supportive kahit masakit. Naging maganda ang takbo ng relasyon ng dalawa. Hinintay nga ni Dime si Bella. Kahit ang mga kaedad nila ay nag-uumpisa ng bumuo ng pamilya. Si Bella na ay nasa kolehiyo pa at tinutupad ang pinapangarap na diploma. Mahirap ang nursing pero kinaya niya para sa pangarap at sa mga taong nakapaligid na naniniwala sa kanya. Kapag nakakatulog siya sa paggawa ng PowerPoint ay si Dime ang nagtutuloy niyon. Kahit busy ito sa pagiging CEO ay gumagawa pa rin ito ng paraan para makasama at maalagaan ng nobya. Pinagluluto niya rin minsan si Bella ng baon nito at hinahatid kung minsan. Ganado tuloy na mag-aral ang dalaga. Makalipas ang 4 na taon. De La Merced, Phoebe, Elaris, cum laude. Nagagalak ang puso ni Bella na umakyat ng entablado upang kunin ang kaniyang diploma. Nang humarap siya sa audience ay nakita niya kung gaano kasaya ang mga taong nagmamahal sa kaniya. Lahat sila ay proud sa naaabot niya. Isang bouquet ng paborito niyang bulaklak at mahigpit na yakap galing sa nobyo ang sumalubong kay Bella sa pagbaba nito sa stage. Proud na proud ako sa iyo, anak. Salamat po, Nay. Salamat sa gabay. Lo, graduate na ako. Congrats, apo. Mahal na mahal ka ng lolo. Aww. Lumabi si Bella at nagyakapan ng maglolo. Congrats, anak. Bati ni Yukina na umuwi na ng Pinas para sa graduation ng anak. Thank you, Ma'am. Yumakap ito sa ina. Iha, regalo namin sa iyong mag-asawa. Congratulations. Inabot ng mami ni Dime ang paper bag. Salamat po, tita. Ate, for you. Oh, thank you, Jimo. Niyakap ni Bella ang bata at pinagigilan ng pisngi. Ang galing-galing mo, ate. Graduate na si ate. Nagkaroon lang sila ng counting picture pagkatapos ay umuwi na sila sa mansyon dahil naghanda ang lolo ni Bella. Isang salo-salo para sa selebrasyon ng kaniyang pagtatapos sa kolehiyo. Puro papuri ang kaniyang natatanggap sa pag-uwi. Wala namang pagsidlan ang sayang nararamdaman ni Bella dahil ilang taon na niya itong pinangarap. Ilang taong puyat, drain at pagod, maipasa lang ang bawat subject. Grabe ka, Ma'am Bella. Cum laude pa talaga. Ang talino nitong beshi ko, no? Siyempre, ako nagtuturo rito. Talaga ba, Gina? Basag ni Dime na siyang tumutulong kay Bella pagdating sa ACADS. Alam niyo, tama na yan. Awat ni Bella. Magsikain na tayo. Oh, kayong lahat. Maupo na kayo rito. Saluhan niyo kami. Ayon ni Don Elicio sa mga taong nagsisilbi sa kaniyang pamilya. Pupwesto pa lang lahat sa hapag ng may biglang dumating. Isang hindi inaasahang bisita. Hi. Iyon lang ang nasabi ng babaeng ilang taong nawala. Kia? Biglang nagbago ang aura ni Kia. Nakangiti na ngayon ito. Hindi kagaya noon na palaging nakabusangot at nakataas ang kilay. Ngayon ay maliwanag ang mukha nito. Ibang-iba sa dati. Nakakaabala ba ako? Kaagad na lumapit si Bella. Tugon nito. Naku, hindi. Masaya nga kami na nandito ka. Ilang taon ka rin kasing hindi nagpakita. I'm sorry for all what happened the past time natin. I was so immature and,
obsessed to Dime. I'm really, really sorry. Ramdam naman ni Bella ang sinseridad sa panghingi nito ng tawad, kaya sino naman siya para hindi magpatawad. Ano ka ba, nakaraan na yun. Lahat naman tayo nagkakamali. Isa pa kapatid kita. Mas gusto ko na maayos tayo. Salamat. Graduate ka na. Congrats. Kapatid ko? Naiiyak na natawa na lang ang dalawang nagyakap. Ilang taon nilang hindi nakasama si Kia. Tumatawag naman ito paminsan-minsan sa mansyon pero bihira. Masayang masaya si Bella na sa wakas ay makakasama na niya ulit si Kia. Pero this time, magkasundo na sila. Welcome back, Apo. Halika, umupo ka na. Magsalo-salo na tayo. Naupo na ang lahat sa mahabang lamesa at salo-salo nilang pinagsaluhan ang masarap na pagkaing ipinahanda ni Don Elisio. Masayang masaya si Bella sa mga nangyayari sa araw na iyon pero may mas isasaya pa pala siya. Matapos ang masarap na kainan ay naglalakad-lakad muna si Dime at Bella sa hardin. Grabe no, parang dati lang pinapakita mo lang itong mga alagang ibon ni Lolo. Kasambahay pa ako noon at hindi ka pa nagtatapat ng pag-ibig mo. Tapos ngayon, ilang taon na tayo. Ang bilis no? Pero matagal pa rin talagang 4 na taon. Nilingon ni Bella ang binata. Salamat sa paghihintay, Dime. You know how much I love you, right? Tumatango-tango ang dalaga. Dime? Utal na bigkas ni Bella nang lumuhod ang binata sa harap niya. 4 years ago, I was about to propose to you. Remember the time when I asked you out? Maaring limot mo ta kasi maraming beses na tayong lumabas. But that was the time na sinabi mo na mag-aaral ka ulit. We were in the car, on the way sa place na hinanda ko para sana sa proposal. Magpo-propose ka na dapat noon? Yeah, I planned and settled everything secretly, in private. Alam ko masyadong mabilis pero sigurado na ako sa'yo noong mga panahon na yun. But you told me na gusto mong mag-college, so I canceled the plan. We moved to a different place that day. I realized na hindi pa pala dapat. You still have a dream to pursue, Miss Bella. And now that you have that, may I ask you now? Naluha si Bella nang ilabas ni Dime ang singsing. Rinig ang tilian ng mga taong nakapanood sa kanila, knowing how this man waited for her patiently. Bella couldn't help herself but admire him more. Miss Bella, will you be my Mrs. Sinares? Yes. Naiiyak na sagot ng dalaga. Sinuot ni Dime ang singsing sa daliri ni Bella at hinagkan ito sa noo. Napuno ng tili at kantsaw ang buong kabakura ng mansyon. Nandoon lahat ng taong importante sa buhay nila. Masaya para sa kanila, kasama na rin si Kia. Matapos graduate ay nag-review naman si Bella para sa kaniyang board exam for nursing. Sa awa ng Diyos at kaniyang pagsusumikap nakapasa siya at nakapagtrabaho sa ospital na pagmamay-ari ng totoo niyang ina. Sa nakalipas na 4 na taon ay nagawa nilang bumawi sa isa't isa. Magkasundo ang biological mom niya at ang babaeng tumayong ina niya. Anak na rin ang turing ni Yukina sa mga kapatid ni Bella. Tila nga, wala na siyang mahihiling pa. Nagtrabaho lang si Bella at nag-travel kasama si Dime. Sinulit muna nila ang 2 taong mag-fiancé bago nagpa siyang magpakasal. Makalipas ang ilang buwan matapos ang kasal ay nabiyayaan sila ng kambal na babae at lalaki. Nakabili rin si Dime ng bahay sa isang exclusive subdivision. Doon sila bumuo ni Bella ng isang masayang pamilya. May pananampalataya sa Diyos at puno ng pagmamahal sa isa't isa. Tunay ngang walang edad sa pangangarap. Basta may determinasyon at pagsusumikap, ito'y maaabot sa tulong ng Diyos. Mga taong nakasuporta sa atin at tiwala sa sarili natin. I'm so proud of you. Bulong ni Dime sa misis na nagpapatulog sa duyan ng bata. Yakap niya ito mula sa likod at tinataniman ng munting halik sa leeg at balikat. Salamat Dime, salamat sa suporta at pagmamahal. Napangiti si Bella habang pinagmamasdan ang kambal na nasa duyan. Masaya at proud siya na maikwento ang kanyang naging karanasan na siguradong magbibigay aral at inspirasyon sa kaniyang mga anak pagdating ng araw.